Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang labanan ni Hansen at Yi Dongmo at natalo nga ito, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Sa bahay ni Hansen habang binabasa niya ang mga artikulo, siya rin ay naantig. Sa unang 3 buwan nang siya'y pumasok lamang sa santuwaryo ng Diyos, ang kalungkutan at kawalang kapangyarihan na kanyang naranasan ay nakababaliw. Nakarating siya ng ganito kalayo dahil sa kanyang mga pangarap at sa mga taong mahalaga sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang inaathanyan, baka sumuko na si Hansen sa kanyang sarili. Gusto sanang sagutin ni Hansen ang artikulo, pero sa huli ay pinakawalan din niya ang kaisipang iyon. Nagpahinga si Hansen sandali, at nagpa siya na tingnan kung mayroong anumang hyper-geno art sa footwork na bagay sa kanya sa St. Paul. Ang galaw ng mga paa ni Yi Dongmo ay perpektong umakma sa kanyang mga palihim na atake, at ang galaw ng mga paa ang kulang kay Hansen. Kung makakapag-practice siya ng ilang galaw ng paa upang magtulungan sa kanyang mga kasanayan sa sleeve blade, maaari siyang umabot sa mas mataas na antas sa labanan. Si Hansen ay kasalukuyang nagbabrowse sa S-Class na seksyon sa St. Paul, nalilito sa lahat ng S-Class Hyper-Geno Art sa paggalaw ng paa. Mula sa paglalarawan lamang, mahirap makita kung ang galaw ng paa ay babagay sa kanya, ngunit wala nang mas magandang pagpipilian si Hansen kundi ang mga S-Class Hyper-Geno Arts na ito. Matapos suriin ang lahat ng mga paglalarawan, pinili ni Hansen ang isang galaw ng paa na tinatawag na Sparticle. Matapos bilhin ang Sparticle, napanood ni Hansen ang tutorial at nagsimulang matuto. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang Sparticle ay medyo naiiba sa footwork na nasa isip niya. Umaasa si Hansen na magkaroon ng isang galaw ng paa na makakatulong sa kanya na bumilis at makalapit sa kanyang kalaban sa isang iglap. Ang Sparticle ay mabilis na sapat at sa teorya, maaari niyang maabot ang pinakamataas na bilis na kayang tanggapin ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsasanay ng Sparticle. Uminom si Hansen ng isang bote ng Geno Solution para sa Sparticle at nagmadaling magsimulang mag-ensayo. Sana ito ay makagawa ng pagbabago sa mga ranking rounds na magsisimula sa loob ng 10 araw. Kinagabihan, biglang tumawag si Fang Jingqi sa kanya upang hilingin na magkita sila tungkol sa isang mahalagang bagay. Pumunta si Hansen sa villa ni Fang Jingqi at nalaman niyang hinihiling ni Fang Jingqi na sumali siya sa koponan ni Fist Guy upang manghuli ng isang sacred blood na nilalang. Kung sumali ka sa kanila, hindi ka makakatanggap ng bahagi ng laman pero babayaran ka ng isang mutant na 3 matang hayop na pang-mount. Tungkol naman sa kaluluwa ng nilalang na may banal na dugo, susundin natin ang tradisyon, sino man ang makakuha nito ay maaari itong panatilihin. Fang Jingqi ay huminto sandali at sinabi, maganda ang bayad. Kung hindi insist ng Fist Guy na siya lang ang may laman, ang bahagi na makukuha mo ay hindi maaaring kasing halaga ng mutant na kaluluwa ng hayop na pang-mount. Tumanggaw si Hansen, makatuwiran ang mga salita ni Fang Jingqi. Ang bahagi ng karne na maaari niyang makuha ay marahil mas mababa sa kalahati ng halaga ng isang mutant na kabayo. Kinabukasan, nang pumasok si Hansen sa Steel Armor Shelter, halos lahat ng tao ay pinag-uusapan ang laban ni Dollar laban kay Yi Dongmo at Aching Marches in Loneliness, ngunit mas gusto nilang tawagin ang piraso na From a Loner to the King. Sa wakas, si Dollar ay mula sa Steel Armor Shelter at lahat sa shelter ay nakaramdam ng karangalan tungkol dito, maliban sa gang ni Son of Heaven. Ako ay isang sikat na tao na ngayon, ngunit sa kasamaang palad hindi ko may palam kaninuman na ako iyon, naisip ni Hansen. Dumating si Hansen sa napagkasunduang lugar at nakita si Fist Guy at ang kanyang grupo sa ilalim ng puno na nag-e-enjoy sa malamig na hangin, malinaw na naghihintay ng isang tao. Asfrick, anong ginagawa mo dito imbes na sundan si Qin Zuan? Isang miyembro ng gang ang nakita si Hansen at nil-8. Hindi nagsalita si Hansen, kundi kinuha ang barya mula sa kanyang bulsa at pinisil ito gamit ang kanyang daliri. Ang barya ay gumuhit ng arko at nahulog sa palad ni Fist Guy. Hawak ang barya, tiningnan ito ni Fist Guy at nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Tinanong niya si Hansen, ikaw ba ang taong binanggit ni Fang Jingqi? Walang paraan, Fist Guy. Ito ba ang taong sinabi mo sa amin? Si Asfrick ang master na inirekomenda ng kaibigan mo. Kapatid, banibiro mo ba kami? Kapatid, niloloko mo ba kami? Ang mga tao ni Fist Guy ay nag-uusap ng sabay-sabay dahil wala sa kanila ang naniniwala na si Asfrick ang lalaki. Naiinis din si Fist Guy. Sinabi ni Fang Jingqi na padadalhan siya ng isang master ng pagpatay, pero hindi niya inasahan na si Hansen pala ito. Alam ni Fist Guy si Fang Jingqi at alam niyang hindi siya maglalaro. Dahil inirekomenda ni Fang Jingqi si Hansen, tiyak na mayroon siyang sariling dahilan. Tiningnan ni Fist Guy si Hansen at sinabi ni Fang Jingqi na magaling ka sa pagpatay. Mas mabuti kaysa sa karaniwan, sabi ni Hansen.
Mas mabuti kaysa karaniwan. Papatayin natin ang isang nilalang na may banal na dugo. Kaya mo ba yon? Sabi ni Littlefinger na may pagdududa at pinulupot ang kanyang mga labi. Ang gang na ito ay iba sa gang ni Qin Zuan at gang ni Son of Heaven. Wala itong background sa militar at hindi nagbayad si Fist Day para sa mga miyembro ng gang. Ang Fist Gang ay binuo ng isang grupo ng mga kaibigan at si Fist Guy ang kanilang leader. Ang mga miyembro ay tinatawag ang isa't isa gamit ang mga palayaw. Thumb, index finger, middle finger, ring finger at little finger, kasama si Fist Guy, ang gulugod ng Fist Gang. Lahat ng anim ay narito ngayon na nagpapakita ng kahalagahan na iniuukol nila sa nilalang na ito ng banal na dugo. Halos puno na ang kanyang mga sacred geno points at ang kailangan na lang niya ay ang laman mula sa isang nilalang na ito para makamit iyon. Pagkatapos noon, makakapasok na siya sa santuwaryo ng ikalawang Diyos na may pinakamataas na sacred geno points. Kaya naman sa pagkakataong ito, hindi nila hinati ang karne kundi pinili nilang magbayad gamit ang isang mutant beast soul mount. Pinastop ni Fist Guy si Littlefinger sa pamamagitan ng isang galaw, tumingin kay Hansen, at sinabi, nagtitiwala ako kay Fang Jingqi, pero ito ay napakahalaga para sa amin at kailangan kong maging responsable para sa aking mga kapatid. Pikito mo sa amin kung ano ang kaya mo. Iginuhit ang isang kutsilyo mula sa kanyang bewang, ibinigay ito ni Fist Guy kay Hansen. Hindi nagalit si Hansen dahil alam niyang hindi maganda ang kanyang reputasyon sa Steel Armor Shelter. Inisip niya na maaaring mangyari ito at hindi talaga niya sinisi ang mga taong ito para dito. Hinawakan ni Hansen ang isang kamay at kinuha ang kutsilyo. Nang handa nang bawiin ni Fist Guy ang kanyang braso, kumilos ang kamay ni Hansen. Noong gusto nang umiwas ni Fist Guy, ang patalim na ibinigay niya kay Hansen ay nasa leeg na niya. Bigla na lang natigilan si Fist Guy at nakataas pa rin ang mga kamay niya sa ere dahil hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Ang natitirang bahagi ng gang ay lahat naguluhan na may seryosong mukha. Alam na alam nila ang mga kakayahan ni Fist Guy. Bagaman ito ay isang lihim na atake mula kay Hansen, nagawa pa rin ng lalaki na mahuli si Fist Guy sa hindi inaasahang pagkakataon at lagyan ng talim sa kanyang leeg. Walang isa sa mga kapatid na daliri ang nag-isip na magagawa nila ang parehong bagay. Inilayo ni Hansen ang kutsilyo, umatras, at ibinalik ito kay Fist Guy. Tinanong niya na may ngiti, kailangan ko bang magdaos ng isa pang pagsusulit? Hindi, tere na, simpleng sagot ni Fist Guy. Tiningnan niya si Hansen at ibinalik ang kutsilyo sa kanyang bewang. Si Littlefinger at ang iba pang miyembro ay naging mausisa kay Hansen, hindi inaasahan na ang kilalang Astrid ay may ganitong mga kasanayan. Pero hindi rin sila masyadong nagsalita at tinawag ang kanilang mga kabayo upang umalis. Walang sariling kabayo si Hansen, kaya't inimbitahan siyang umupo kasama si Fist Guy sa kanyang mutant na kabayo, na kasing lakas ng isang rhinoceros. Nagmarcha ang grupo patungo sa mga bundok sa timog. Sa daan, hindi kailanman huminto ang grupo maliban kung kinakailangan. Sa ikatlong araw, sa wakas ay huminto sila sa isang malaking bangin. Tinataya ni Hansen na kung hindi dahil sa mga kabayo, aabutin sila ng kalahating buwan para makarating dito. Hindi makalakad ang mga kabayo sa bangin, kaya naglakad si Hansen kasama ang grupo. Sa tabi ng lambak, naglakad sila pababa at nakita ang umaagos na ilog na hindi pa rin ang kanilang destinasyon. Matapos maglakad ng mahigit 2 oras, nakita nila ang isang malaking yungib sa gilid. Madilim sa loob at nagliyab sila ng mga sulo bago pumasok. Pagpasok nila sa yungib, mga haliging stalactite ang tumambad sa kanilang mga mata. Mag-ingat kayo. Bagaman nalinis na namin ang mga ito noong huli kaming pumunta, ang kuweba ay may komplikadong estruktura kaya walang garantiya na nakuha na namin ang lahat. Baka mayroon ding mga bagong nilalang na nakatago sa kung saan. Mag-ingat kayong lahat, sabi ni Fist Guy ng seryoso. Lahat ay sumagot ng ay, at si Tom ang nanguna na may hawak na mutant beast soul shield sa kanyang kamay. Sinundan siya ng iba papasok sa kailaliman ng kuweba. Si Littlefinger ay naglalakad sa dulo na may hawak na pares ng Beast Soul Cowtle sa kanyang kamay, maingat na tinitingnan ang paligid. Sa loob ng kuweba, may tubig na tumutulo mula sa itaas, at ang tunog nito ay partikular na malinaw sa loob ng kuweba. Ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay mad-ulash at may mga puddle ng tubig na higit sa 1 pulgada ang lalim dito at doon. Ang mga tao ay sobrang ingat, hindi dahil mahirap maglakad, kundi dahil sa takot sa mga mapanganib na nilalang na maaaring lumitaw anumang oras. Sa daan, nakita ni Hansen ang maraming lumang mantsa ng dugo na tiyak na naiwan mula noong huli nang nandito ang gang. Malinaw na hindi kinakailangan ang kanilang mga alalahanin dahil wala silang nakitang panganib sa daan.
Mukhang maganda ang ginawa hanggang noong nakaraan dahil wala man lang kahit isang primitibong nilalang. Mag-ingat kayo, mga guys. Malapit na tayong makita ito. Huwag maingay, bulong ni Fistguy na nasa likod mismo ni Thumb matapos silang maglakad ng 4 o 5 oras. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay para kay Hansen dahil ang lahat ng iba pa ay nandito na dati at alam na papalapit na sila sa nilalang. Sila'y naglalakad ng dahan-dahan tulad ng mga pusa, walang anumang tunog. Tumango si Hansen kay Fistguy na pagkatapos ay nagbigay ng senadoryas kay Thumb na magpatuloy. Sa loob ng ilang sandali, narating nila ang dulo ng daan at biglang lumaki ang espasyo. Isang bulwagan ng bato ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga stalactite na nakabitin mula sa kisame ay mga 30 talampakan ng haba na hindi pa umaabot sa 1/10 ng taas ng yungib. May mga hindi kilalang itim na baging na tumutubo sa lahat ng dako ng kuweba at ang mga dahon ng mga baging ay kasing itim ng tinta. May mga itim na bulaklak pa na nakakalat sa mga baging. Kung saan sila nagmula ay parang isang tunnel na nakakabit sa pader ng bulwagan at marami pang mga pasukan na katulad nito. Ipinakita ng Fistguy ang katahimikan kay Hansen gamit ang kanyang daliri at pagkatapos ay itinuturo ang ilalim nila. Tumingin si Hansen sa ibaba at kumislap ang kanyang mga mata. Nakita ni Hansen na sa ilalim ng yungib, isang nilalang na parang panggilan na may itim na kulay at mahigit 6 na talampakan ang haba, na ang buong katawan ay natatakpan ng mga kristal na kaliskis, ay umiinom ng tubig mula sa isang lawa. Iyan ang nilalang. Mahina ang pandinig nito pero napakaganda ng paningin. Kahit ang isang Sacred Blood Beast Soul Weapon ay halos hindi makakasugat sa mga kaliskis nito. Ang pinakamalaking kahinaan nito ay ang malambot na tiyan, ipinaliwanag ni Index Finger ng hindi nagmamadali, na isang pino at batang lalaki. Kahit na ang tiyan nito ang kahinaan nito, nakaluhod ito at hindi ko talaga maikat at matutusok doon, sabi ni Hansen. Siyempre hindi. Basta may senyales ng panganib, magbibilot itong guy na ito. At magiging parang isang kuhol na nakatago sa loob ng shell at ang tiyan nito ay mapoprotektahan. Ang mga kaliskis nito ay maaari ring bumangon at maging mga circular saw blades. Kapag nagbibilot ito, parang isang gulong na may mga tinik at kahit ang pinakamakapal na baluti ay mapuputol nito. At walang katawan ang makakatagal doon, sumingit si Littlefinger. Paano ito magiging kahinaan? Hindi napigilan ni Hansen ang pagkunot ng kanyang noo. Talagang hindi natin ito maaatake ng direkta. Napakalakas nito at sobrang bilis. Walang sino man ang makakatanggap ng tama mula dito. Nag-atubili si Fistguy bago ituro ang pool sa ilalim at sinabi, ang plano natin ay sa sandaling lumabas tayo para palayasin ito, maaari mong gamitin ang pagkakataon na magtago sa ilalim ng tubig sa pool. Kapag uminom ito muli, atakehin mo mula sa ilalim ng tubig sa malambot nitong baba. Magiging maganda kung maiiwan mo ang sandata sa kanyang baba upang hindi na ito makakurba. Sa oras na iyon, mapapatay natin ito kung paano natin gusto. Fistguy, hindi nakakapagtaka na handa kang bayaran ako ng isang mutant na kabayo. Ilalagay ko ang buhay ko sa panganib, sabi ni Hansen kay Fistguy. Kung madali lang, hindi kami magbabayad ng ganitong malaking halaga. Magagawa mo ba o hindi? Bulong ni Littlefinger. Lahat ay naghintay sa desisyon ni Hansen, nakatingin sa kanya. Susubukan ko. Pero dahil ilalagay ko ang buhay ko sa panganib dito, kailangan ko munang bayaran sa kaso na mamatay ako doon. Isinasaalang-alang ni Hansen at sinabi. Sige, madaling sumang-ayon si Fistguy at inilipat ang kabayo kay Hansen. Ngayon na nandito na sila, basta pumasok na si Hansen sa tubig, hindi na nila inaalala na tatakas ito. Kaya, ayos lang na bayaran siya muna. Kinuha ni Index Finger ang isang maliit na silindro ng oxygen at respirator mula sa kanyang bag at ibinigay ang mga ito kay Hansen upang makapagtagal si Hansen sa tubig. Pagkatapos ng lahat ay handa na, tumingin si Fistguy kay Hansen at sinabi, lalabas kami para dalhin ito sa isa sa mga lagusan at dapat mabilis kang magtago sa ilalim ng tubig. Wala ka ng masyadong oras, 30 segundo sa pinakamabilis. Ayos lang ba iyon? Walang problema, sinuri ni Hansen ang distansya patungo sa pool at pagkatapos ay kinumpirma. Well, kahit na ang balat nito ay medyo mahina, kailangan mo pa rin ng hindi bababa sa isang mutant beast soul weapon para makatusok dito. Meron ka ba? Medyo nag-aalala si Fistguy. Tumango muli si Hansen. Ang kanyang share katana ay maihahambing sa isang mutant na sandata, ngunit hindi na siya si Dollar ngayon kaya hindi niya ito dinala. Pero mayroon pa ring mutant black stinger arrow si Hansen at sapat na iyon. Lahat ay handa na. Nagpalitan ng tingin si Fistguy at ang kanyang mga kasamahan at lahat maliban kay Littlefinger ay umakyat gamit ang mga baging.
Maingat silang umakyat sa ibang mga pasukan ng bulwagan at pagkatapos ay naghagis ng mga bakal na bola na kasing laki ng kamao sa nilalang na umiinom mula sa bawat pasukan. Dang! Nako! Saklap! Tumama ang mga bola sa itim na kristal na kaliskis ng nilalang at gumawa ng tunog ng metal, hindi man lang nag-iwan ng puting marka sa mga kaliskis. Ngunit halatang nagalit ang nilalang na may banal na dugo. Sa isang iglap, ikinulong nito ang katawan nito at biglang naging parang isang suso, isang may mga tinak. Ang mga itim na kaliskis ay tumataas at matulis na parang mga talam. Ang nilalang ay nagsimulang gamulong na may malakas na tunog at kahit ang bato ay nahahati ng malalim ng mga kaliskis nito. Talagang nakakatakot ito. Sa isang iglap, umikot ito ng ilang dosenang talampakan. Hindi lamang ang bilis nito ang kamangha-mangha, kundi kaya rin itong gamulong pataas sa isang matarik na pader ng bato. Parang gulong na may mga pako, umakyat ito sa pader at agad na nasa likod ng mga tao ni Fist Guy. Hindi nila kayang magpahinga at lahat ay nagtago sa kani-kanilang tunnel sa tabi nila. Sinundan ng nilalang may banal na dugo si Tom sa lagusan na pinakamalapit dito. Halika na, hindi kayang hawakan ni Tom ng matagal, hinimok ni Littlefinger si Hansen na bumaba. Humigop si Hansen ng malalim na hininga, hinawakan ang mga baging at mabilis na dumulas pababa. Tumakbo siya patungo sa pool ngunit hindi siya tumalon dahil natatakot siyang gumawa ng labis na ingay. Sa halip pumunta si Hansen sa tabi ng tubig, dahan-dahan siyang dumulas sa tubig at lumubog. Nakita ni Littlefinger si Hansen na lumalangoy sa tubig na may respirator sa kanyang bibig, kaya siya'y nakahinga ng maluwag at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang malapit na niyang suriin ang nilalang may banal na dugo, nakita niya ang isang anino na nagmamadali mula sa lagusan kung saan ito naruroon at gamulong pababa. Ang mga mata nito sa gilid ng katawan ay umiikot sandali at walang nakitang panganib. Dahan-dahan itong inilatag ang katawan nito at gumapang upang nguyain ang mga itim na baging. Ang dahilan kung bakit nanatili ang nilalang dito ng mahabang panahon ay upang kainin ang mga itim na baging. Natuklasan ito ng gang ni Fist Guy at tiyak na hindi ito aalis bago kainin ang mga baging. Ang nilalang ay abala pa ring kinakagat ang mga baging nang bumalik ang gang ni Fist Guy mula sa likod ng lagusan. Nagkataon na magkakaugnay ang lahat ng mga lagusan at nagdetour sila at natagpuan si Littlefinger. Nasaktan ang braso ni Tom. Dumadaloy ang kanyang dugo at nakalantad ang kanyang buto. Tom, okay ka lang? Tanong ni Fist Guy at ng iba pa ng may kaba. Okay lang ako, pero nasira ang mutant shield ko nang ginamit ito para harangin ang nilalang. Kung hindi natin ito mapapatay, wala itong silbi, sabi ni Tom na may pag-aalala. Nagtataka ako kung kayang tapusin ni Astric ang gawain. Pinanood ni Littlefinger ang tahimik na lawa at ang nilalang na kumakain ng mga baging na may nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Sana kaya niya. Nakatingin sa ibaba, hindi rin sigurado si Fist Guy. Hindi kailanman makasisiguro sa resulta kapag ikaw ay manghuhuli ng isang nilalang na may banal na dugo. Ang kasikatan ng Astric ay nagdagdag din sa kanilang kawalan ng tiwala kay Hansen. Nervyos na pinanood ng gang ang nilalang, ngunit wala itong balak uminom. Matapos nguyain ang mga itim na baging ng mahigit kalahating oras, humiga ito sa isang bato at natulog. Nagsimula ng mag-alala si Fist Guy at ang iba pa dahil ang silindro ng oxygen na ibinigay nila kay Hansen ay kasing laki lamang ng palad at medyo limitado ang oxygen. Kung matagal matulog ang nilalang na may banal na dugo, mauubos ang oxygen. Nang sila'y nananalangin na bumangon ang nilalang, sa wakas ay nagising ito at dahan-daang umakyat patungo sa lawa na parabang ang kanilang mga panalangin ay umabot. Inunat nito ang ulo nito sa ibabaw ng lawa at sinimulang dilaan ang tubig gamit ang dila nito. Gayunpaman, hindi masyadong natuwa sina Fist Guy at ang mga kapatid na daliri dito dahil ang kinaroroonan ng nilalang ay malayo sa pinagtatagwan ni Hansen. Kung magsisimula na sanang lumangoy si Hansen ngayon, tiyak na madyay gising ang nilalang na may banal na dugo sa mga alon na kanyang ginawa. Ano na ngayon? Ang mga puso ng mga miyembro ng gang ay kumabog. Hindi man lang maabot ni Hansen ang nilalang sa ganong kalayo, lalo na ang patayin ito. Sa kasamaang palad, masyadong madilim ang tubig sa ibaba, at hindi nila makita kung ano ang ginagawa ni Hansen sa ilalim ng tubig. Puno ng kaba, biglang narinig ng mga lalaki ang isang sigaw mula sa ilalim. Itinaas ng nilalang na may banal na dugo ang ulo nito at may isang itim na palaso na nakabaon sa puting panga nito, na kalahati lamang ang nakalabas. Dumadaloy ang dugo sa kahabaan ng pangil ng palaso. Hindi makita ang kaaway nito, gustong magkulong ng nilalang pagkatapos masaktan. Gayunpaman, dahil may palaso ang panga nito, hindi ito makapagkulot sa isang perpektong bola. Sa halip, ito ay mukhang isang punit-punit na gulong sa isang aksidente, na nakalantad ang malaking bahagi ng puting tiyan nito.
Masayang masaya, tinawag ng gang ang lahat ng uri ng armas at nagmadali palabas. Ang nilalang may banal na dugo ay nananatiling mabangis kahit na labis na nasugatan. Nang ito'y gamulong, ang mga bato ay nababasag pa rin sa ilalim ng mga kaliskis nito. Walang makakapigil dito tulad ng walang makakapigil sa isang bulldozer. Hindi naglakas loob ang gang na makipaglaban dito ng harapan at nagpasya na ipagpatuloy ang laban habang umatras. Pagkatapos ay nakita nila ang nilalang na gamulong papasok sa isang lagusan at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Doon lamang lumabas si Hansen mula sa lawa na may hawak na Doomsday. Ang iba ay hindi siya pinansin at nagmadaling pumunta sa kuweba at hinabol ang nilalang. Agad na sinundan sila ni Hansen. Ang sugat ng nilalang ay hindi nakaapekto sa bilis nito. Mabilis itong nawala sa kuweba. Sa kabutihang palad, marami itong naiwang dugo kaya't nasundan ito ng gang. May mga lason sa mutant Black Stinger Arrow at tiyak na pipisilan ng nilalang ang palaso ng mas malalim habang ito'y gamulong. Kaya't hindi pa rin gumagaling ang sugat nito at paminsan-minsan ay makikita pa rin ang dugo. Matapos maghabol ng mahigit 2 oras sa mga lagusan, sa wakas ay nakita nila ang liwanag nang makalabas sila sa kuweba at pumasok sa isang gubat ng mga hudo. Ang lupa ay may mga mantsa pa ng dugo, kaya't tila ang nilalang ng banal na dugo ay tumakas sa gitna ng mga hudo. Ang lakas ng nilalang na ito ay talagang kamangha-mangha. Matagal na tayong patay kung nagbuhos tayo ng ganitong karaming dugo, at mabilis pa rin itong tumatakbo, sampung ni Thumb. Ang lupain ay magaspang kaya hindi nila magamit ang kanilang mga kabayo. Lahat ay patuloy na humahabol sa paa. Habang tumatakbo sila, biglang narinig ni Hansen ang isang boses sa kanyang isipan, napatay ang nilalang na may banal na dugo na kaliskis na armadillo. Nakuha ang kaluluwa ng halimaw na kaliskis na armadillo. Kumain ng kanyang karne upang makakuha ng 0 hanggang 10 banal na puntos ng geno ng random. Huminto si Hansen at hindi makapaniwala na patay na ang kaliskis na armadillo. Ang mas nakakagulat pa ay nakuha pa niya ang kaluluwa ng halimaw. Nang makita ng iba na biglang huminto si Hansen, tumingin sila sa kanya at nagtanong, ano nangyari? Patay na ang scaled armadillo, sagot ni Hansen. Scaled armadillo. Biglang napagtanto ng iba na ang scaled armadillo ang pangalan ng nilalang na may banal na dugo at lahat ay naging sabik. May lason ba ang iyong palaso? Mabilis na tanong ni Fist Guy. Oo, pero mukhang hindi sapat ang lason para patayin ang isang nilalang na may banal na dugo. May mga pagdududa rin si Hansen. Siguradong nagpagulong-gulong ang kaliskis na armadillo nang napakatindi kaya tumagos ang palaso sa kanyang utak, hula ni Ringfinger. Oo, mukhang posible nga. Bilasan natin, masiglang sabi ni Thumb. Sinundan hanggang ang mantsa ng dugo at lumiko sa isang kanto bago nila nakita ang patay na kaliskis na armadillo. Gayunpaman, lahat sila ay huminto. Ang nakita nila ay iba sa kanilang inaasahan. Ang kaliskis na armadillo ay patay nga, ngunit hindi ito mukhang namatay dahil sa palaso ni Hansen. Isang napakagandang ibon na higit 9 na talampakan ng taas, may pilak na katawan at mga ruby na mata, ang gumagamit ng mga pangil nitong parang pang-akit na pilak upang punitin ang katawan ng kaliskis na armadillo at sipkain ang laman nito. Ang mga kaliskis na kahit isang banal na armas ng dugo ay hindi makabasag ay napunit na parang gawa sa papel. Ngayon ay alam na ni Hansen na hindi talaga ang kanyang palaso, kundi ang pilak na ibon na ito ang pumatay sa kaliskis na armadillo. Sa ilang kadahilanan, ito pa rin ay itinuturing na kanyang gawa. #T. Isa pang nilalang ng banal na dugo, may mga pakpak. Sigaw ni Thumb ng malakas. Ang kanyang boses ay nagdulot ng takot sa lahat ng mukha. Ang ibong masayang kumakain ay biglang tumingin sa kanilang direksyon gamit ang mga mata nitong parang ruby. Sa sandaling makita nito sila, isang mapanlikhang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata at iniunat nito ang mga pakpak nito na parang mga ulap na humaharang sa langit at lumipad patungo sa kanila. Magkawatak-watek, sigaw ni Fist Guy, lumingon at tumakbo. Ang pilak na ibong ito ay napakalakas na wala silang laban dito. Dahil kahit ang mga kaliskis ng armadillo ay hindi makatiis sa mga pangil nito, wala talaga silang laban dito. Si Hansen ay tumatakbo ng kasing bilis ng kaya ng kanyang mga binti. Nagkalat na ang gang, ngunit nang lumingon si Hansen, napagtanto niyang siya ang pinili ng pilak na ibon na sundan, ang mabangis na mga mata ng ibon na kasing pula ng dugo ay nakatitig sa kanya ng walang patid. #at, baka naiinggit ang Diyos sa bagong nakuha kong beast soul. Palihim na nagmura si Hansen at patuloy na tumakbo ng desperado. Sa kabutihang palad, ito ay isang kagubatan ng mga hudo na parang mga pagoda na may weathered na mga bato. Si Hansen ay nagtatago sa likod ng mga hudo na parang pagoda at hindi niya alintana kung saan siya papunta basta't maalis niya ang pilak na ibon.
Gayunpaman, ang nakakatakot na pilak na ibon ay patuloy pa ring humahabol sa kanya. Sa ilalim ng mga pangil nito, kahit isang batong kasing laki ng kotse ay nadurog sa isang iglap. Ang lakas nito ay halos makalangit. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, biglang nasa bukirin na si Hansen at nasa labas ng gubat ng mga hudo. Nagreklamo siya sa loob-loob, ngayon na wala na ang mga hudo bilang aking takip, paano ko pa matatakasan ang sinumpang ibong ito? Walang takip ng mga hudo, ang pilak na ibon ay naglabas ng isang mabangis na huni at nagmadali patungo sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Hansen ang Bloody Slayer at Black Beetle at nag-transform siya sa isang gintong centaur, tumatakbo gamit ang lahat ng apat na paa. Palaging pinagkakatiwalaan ni Hansen ang bilis ng Bloody Slayer, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nakataka sa pilak na ibon. Sa halip, humahabol ang ibon. Patay na ba ako dito? Reklamo ni Hansen sa kanyang isip. Ang oras ng pagbabago ng anyo ay limitado at ang kanyang kasalukuyang Geno points ay magbibigay lamang sa kanya ng mas mababa sa isang oras. Kapag natapos na ang kanyang oras, paano niya kailanman matatakasan ang mabangis na pilak na ibon gamit ang kanyang sariling mga paa? Pero ngayon, wala nang oras si Hansen para mag-isip. Kailangang mag-focus siya sa pagtakbo ng kasing bilis ng makakaya niya. Tungkol naman sa Purple Winged Dragon Beast Soul, hindi talaga naglakas loob si Hansen na tawagin ito. Kapag ginamit niya ang mga pakpak upang itaas ang sarili sa hangin, mas mabababa pa ang kanyang bilis sa paglipad at magiging pagkain siya ng ibon. Tumingin sa walang katapusang kapatagan, tumakbo si Hansen ng desperado habang ang pilak na ibon ay sumusunod sa kanyang mga takong. Habang lumilipis ang oras, nagsimula ng maramdaman ni Hansen ang matinding pananakit at alam niyang malapit nang matapos ang kanyang oras ng pagbabago ng anyo. Habang nag-iisip si Hansen kung dapat ba siyang lumingon at makipaglaban sa ibon ng harapan, narinig niya ang ugong ng tubig sa unahan niya. Parang mayroong isang malawak na ilog doon. Bigla, lumiwanag ang kanyang mga mata. Walang pag-iisip pa, tumakbo siya ng buong bilis patungo sa tunog at ginamit ang Jad Escan ng buo upang makapagpalit anyo ng mas matagal. Hindi nagtagal ay nakita ni Hansen ang isang malawak na ilog na may malalakas na alon na mas mabilis pa kaysa sa ilog Huang. Nang makita ni Hansen ang ilog na ito, siya ay labis na natuwa. Ngayon, ang tanging hiling niya ay sana hindi marunong lumangoy ang pilak na ibon upang makapagtago siya sa tubig. Tumakbo ng desperado gamit ang apat na paa, naramdaman ni Hansen na napupunit ang mga kalamnan ng kanyang katawan dahil lumampas na siya sa oras ng kanyang pagbabago ng anyo. Ngunit ang tanging natitirang gawin ay kumapit at patuloy na tumakbo patungo sa ilog. Ang pagsuko sa pagbabago ng anyo ngayon ay katumbas ng pagsuko sa kanyang buhay. 600 talampakan mula sa ilog, namumula ang mga mata ni Hansen at halos sumigaw siya sa sakit ng kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang tumakbo. 500 talampakan, 300 talampakan, 100 talampakan, 10 talampakan. Habang iniisip ni Hansen na malapit nang sumabog ang kanyang katawan, sa wakas ay nakarating na siya sa ilog. Sa matinding sakit, tumalon siya sa tubig. Bang! Narinig ni Hansen ang malakas na tunog sa likuran niya, at pagkatapos ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang likod na halos magdilim ang kanyang paningin. Nagtigatig ang kanyang puso, alam niyang sinundan siya ng pilak na ibon sa tubig. Ang pagnanais na mabuhay ay nagbigay sa kanya ng lakas na natira sa kanyang enerhiya at sinubukang lumangoy ng malalim sa ilog. Sa puntong ito, hindi na kayang magpatuloy ni Hansen sa pagbabago ng anyo, kundi masisira ang kanyang katawan. Sa sandaling naging siya muli, naramdaman niyang itinulak siya pababa sa agos ng napakabilis. Sinubukan niyang huwag mawala ng malay dahil maaari siyang malunod sa ganitong mga agos bago siya kainin ng ibon. Tinawag niya ang mutant na itim na Barracuda, at isang mutant na kabayo na mahigit 4 na talampakan ng haba ang lumitaw sa tabi niya. Hawak na mahigpit ang pangalawang hayop, pinababa ni Hansen ito sa ilalim. Nang hindi na kayang pigilan ni Hansen ang kanyang paghinga, pinakawalan niya ang mutant na itim na Barracuda sa ibabaw. Sa wakas, nagkaroon siya ng kaunting pahinga, natuwa si Hansen nang makita niyang wala ang pilak na ibon. Mukhang hindi ito marunong lumangoy at kinagat lang ang kanyang likod nang tumalon siya sa tubig. Ang likod niya ay labis pa ring nasasaktan, at ang buong katawan niya ay parang nagkakahiwa-hiwalay na may mga spasm sa kanyang mga kalamnan. Parang ginawa siyang isang plato ng sashimi na hinihiwa ang kanyang laman. Ang resulta ng pag-shapeshift ng matagal ay nagpalupaypay kay Hansen. Sa kabutihang palad, mayroon siyang itim na armor ng salagubang para sa proteksyon, kung hindi ay mapupunit siya ng mga nilalang sa ilog na naamoy ang amoy ng dugo. Sa pagbalik ng kaunting lakas, sinimulan ni Hansen na obserbahan ang paligid.
Kahit na gabi na, ang liwanag ng mga bituin at buwan ay napakaliwanag kaya't nakita pa rin niya ang mga bundok at kagubatan sa tabi ng ilog. Pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya. Pinagsama ang kanyang lakas, inutusan ni Han Senador ang mutant Black Barracuda na lumangoy patungo sa dalampasigan. Hindi masyadong malas ang kanyang kapalaran. Sa tabi ng dalampasigan ay may isang gubat ng mga puno. Tumingin siya sa paligid at walang bakas ng mga nilalang sa malapit. Sa isang mahabang buntong hininga ng ginhawa, umakyat si Hansen sa korona ng isang mataas na puno. Nang malapit na siyang magpahinga at gamutin ang kanyang sugat, isang sigaw ng halimaw ang umabot mula sa bundok malapit sa kanya. Ganong kasama ba ang swerte ko? Sa isang mapait na ngiti, maingat na tumingin si Hansen sa direksyon ng sigaw.